Magandang araw po muli sa inyo mga kapatid, saan man kayo naroroon. Tayo po ay nasa ika-6 na gabi ng ating 15 araw na gabing-gabing pananalangin para sa ating situation, para sa buong mundo, para matigil na itong COVID-19 na sobrang nagpapahirap sa ating lahat, saan man tayo naroroon. At sa pagkakataon pong ito ay nakita namin ang kahalagahan ng pananalangin, prayer. Kaya ang ating pong topic, ang ating pag-uusapan ngayon sa ating online message, preaching, or Bible study, kung ano man ang itawag natin dito, ang ating lesson ay tungkol sa pananalangin. Living a life of prayer. Bago po tayo dumako sa ating pagtatalakay, isang maikling panalangin po. Mahal na Panginoon, hinihiling po namin na kami ng samahan, gabayan, bigyan ng wisdom, bigyan ng kaalaman, at buksan ang aming mga puso. I-bless kami sa pamamagitan ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Living a life of prayer. 1 Peter 3:12. Ang sabi po dito, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." Ang sabi ng James 5:16, "The prayer of a righteous man is powerful and effective." Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Kaya merong pong kaugnayan ang effectivity ng ating pananalangin sa ating personal na buhay. Ang ating pong gagamitin na mga talata sa ating pag-aaral ay ang famous na verse, Matthew 6:9-13. At ito po ang tinatawag na the Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Ang panalangin ay tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Akin pong babasahin at habang ito'y binabasa ko, inyo pong namnamin ang katotohanan ng mga salitang ito. Ang sabi dito, Matthew 6:9-13. "After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen." Ito po ay alam ng bawat Pilipino dahil dinadasal natin ito sa Tagalog, yung sinasabing dasal na Ama namin. Pero dito po sa dasal na Ama namin ay merong tinatawag na pattern o yung kung paano natin gagawin ang ating pamumuhay. Yung tinatawag na pattern for living. Sa prayers are like letter to God. Ang panalangin ay kagaya ng isang sulat sa Diyos. And given the right address, anything is possible. Kapag natumbok mo yung patutungkulan ng iyong panalangin, ang lahat ay posible. Walang imposible sa Diyos, kaya't walang imposible sa panalangin, sapagkat ito ay ating hinihingi sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. At sinabi ko nga po na ito ay kahalintulad ng isang liham. Sa liham, meron pong tinatawag na salutation, greetings. Sabi ito, Our Father. Ito yung greetings. At ang location, hindi sa Manila, hindi sa US. Sabi dito, which art in heaven. Nasa langit siya. At ang pangalawa, meron din itong kagaya ng liham, kagaya ng sulat, meron din itong body. Di ba? Ang sulat may salutation, may body. At ang body nito ay, unang-una, ay meron itong petition for the glory of God. Paano nasabi? Sabi, hallowed be thy name. This is a petition for the glory of God. Thy kingdom come. This is for God. Thy will be done. Hindi ba? Ito ay patungkol sa Diyos. For the glory of God. At ang pangalawa, meron din itong petition for the 3 essential needs of people, of men. Ano yung 3 pangangailangan ng tao? Meron itong kahilingan sa 3 pangangailangan ng tao. Una, sabi dito, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, this is the need of the present. Anong kailangan natin ngayon? Pagkain.
And this is addressed to the Father, the sustainer of life, the need of the present. So, this petition for 3 essential needs of man. Number 1, the need of the present. We need food. Kaya ito po ay, ang body nito, pangalawa ay, ito ay petition for essential needs of man, which is food. Pangalawa, sabi dito, forgive us our debts. This is the need of the past. Ano ang ating pangailangan tungkol sa ating nakaraan? Hindi ba kapatawaran? Marami tayong nagawang pagkakamali. At itong mga nagawa natin pagkakamali ay parang minumulto tayo. It is haunting us, di ba? Ibig sabihin, naaalala natin at hindi tayo makamove on dahil sa ating nakaraan. So this is the need of the past. And this is addressed to the Son, the Redeemer of mankind. Tinubos na ni Jesus ang lahat ng ating nakaraan. Kaya tinutugunan nito ang ating pangailangan sa ating nakaraan. At ang panghuli, yung need of the future. Sabi ni, lead us not into temptation. Di ba yung mga tukso dumarating sa future? Ngayon okay na okay tayo. Tapos biglang matatrap tayo kasi may mga tukso yung kaaway. So yung lead us not into temptation, ito yung need for the future. Na yung protection ng Panginoon naroroon. And this is addressed to the Holy Spirit, the guide of our way. Kompleto ang dasal na Ama namin. Merong body na unang-una petition for the glory of God, and second petition for the 3 essential needs of man. Ngayon, meron din itong, katulad ng liham, meron din itong closing. Di ba ang liham may closing, pagwawakas. And sabi dito, for thine is the kingdom. Yan yung closing niya. Ibig sabihin, merong full confidence. Merong pagtitiwala. By divine dependence. Kasi sabi, and the power. For thine is the kingdom and the power. Meron tayong dependence sa kapangyarihan ng Diyos. At merong humble praise and the glory. Sa iyo ang kaluwalhatian. Ibig sabihin, tayo nagpapasako sa glory ng ating Panginoon. And the heavenly seed, yung tinatawag na tinatakan, di ba? Di ba dapat may selyo? At yun yung amen. Ang ibig sabihin ng amen ay mangyari nawa. So meron itong closing. So dito po, Jesus taught us the pattern on how to pray. Di ba? Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Pag sinabing ganito kayo manalangin, hindi niya sinabing ito ang inyong ipanalangin. Pag sinabi bang ito ang suotin mong damit, ibig sabihin, ito talaga. Literal, ito talaga ang suotin mong damit. Pero pag sinabing ganito ang suotin mong damit, ibig sabihin, kagaya nito ang isusuot mong damit. Pero not necessarily itong damit na ito. Sa dasal naman namin po, ito ay pattern. Kasi sabi niya, ganito kayo manalangin. Jesus taught us the pattern on how to pray. Ito ay pattern kung paano tayo magpe-pray. Kaya nga, ang mga alagad, wala ni isa man na nagdasal ng dasal naman namin sa New Testament. Nag-pray sila ng ibang prayer, pero ginawa nilang pattern yung dasal na itinuro ng ating Panginoon. Pero dito, sa dasal naman namin, hindi lamang ito pattern kung paano mag-pray, kundi ito ay pattern kung paano tayo mabuhay. This is a pattern for living. Jesus taught us the pattern on how to pray, but it is actually a pattern on how to live so that our lives become a life of prayer to God. Tinuruan tayo ng Panginoon manalangin, pero ito ay pattern kung paano mabuhay upang ang ating buhay ay araw-araw na panalangin sa Diyos. Yun ang tinuturo dito sa dasal naman namin. So, papamagatan natin itong ating pag-aaral na the Lord's Prayer, the pattern for living. The Lord's Prayer, the pattern for living. Hindi lamang ito pattern paano magdasal at mag-pray, kundi ito ay pattern paano mabuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Okay, isa-isahin natin, himay-himayin natin ang mga bawat salitang nakapaloob dito sa dasal naman namin. Ang unang sinasabi dito ay our. Diba? Our Father.
Anong ibig sabihin ng hour? Anong tinuturo dito? Itinuturo dito ng Panginoon na mag-share. Di ba pag sinabing hour? Kaya, Ama namin. Hindi sinabing Ama ko. Hindi niya sinolo ang Diyos. Sinishare niya namin. Pag sinabing namin, sinishare niya sa iba, hindi niya sinosolo ang Panginoon. So dito, He teaches us how to share. Ang unang lesson ng panalang ng dasal na the Lord's Prayer o Ama namin ay sharing. Share tayo. Hindi yung akin lang ito. Share tayo. Kung may konti kang pagkain, salo tayo. Kung may konti kang relief goods, share mo naman yung walang relief goods. Di ba? Kung meron kang 8,000, bagay na naman ng iba. Di ba? Kaya kailangan marunong tayong mag-share. So, our. Ang unang salita ay tinuturuan tayong mag-share. Pag tinignan po natin itong dasal na Ama namin, ang tinutukoy lagi dito ay yung personal pronoun nito ay parating hindi singular, kundi plural. Tingnan po natin. Isa-isahin natin. Our, di ba? Pakitutok mo dyan para makita. Our. Tapos ang kasunod, first personal pronoun dito, has. Pag hindi sinabing, bigyan mo ako ng aking kakainin sa araw-araw. Ano sabi? Bigyan mo kami, hindi ba? Anong kasunod? Bigyan mo kami ng aming. Di ba? Aming. Our. Ang kasunod, and forgive us. At patawarin mo ako. Hindi, ako ba? Hindi. Kami. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagkatapos, gaya ng pagpapatawad namin, we. Namin. Anong kasunod? Sa aming mga sala o mga utang, di ba? Pagkatapos, at wag mo kaming, di ba? Hindi sinabing ako. Wag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kundi i-adya mo kami sa mga masama. Diba? So dito, lahat ay plural. Yung first personal pronoun nito ay laging plural. Hindi singular. Hindi ako lang ang tinutukoy, kundi kami. Puro kami. Ama namin, diba? So dito, ang unang tinuturo ng dasal na Ama namin sa ating pamumuhay is, it is teaching us how to share. The lesson of sharing. Kaya nga po, di dapat maging selfish ang buhay. Kasi ang itinuro sa ating prayer ay nagtuturo sa atin kung paano mag-share sa ating kapwa. Ano ba ang dapat i-share? Sa ating opinion, ano ba ang dapat i-share? Kung merong blessing, di ba? Kung merong pagpapala, kung anong natanggap mong blessing sa Panginoon, i-share mo. Share your testimony, kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Share your talent, para maging blessing sa iba. Share your blessing. Yan. Share your burden. Pwede mo din i-share ang burden mo para gumaan. And share your time. Sabi nga, bigyan mo ng panahon ng kapwa mo, and pinaka-importante, share the gospel of the Lord sa mga taong nangailangan ito. Okay? So, yun ang una. The lesson of sharing. Ang pangalawa is, He teaches us how to act like His children. Kasi sabi, our Father. Sa dami-dami ng title na may sabi natin sa Diyos, ang pinatawag niya sa Kanya ay Ama. Father. Anong ibig sabihin nun? Gusto niyang turuan tayong kumilos bilang mga anak. Bilang Kanyang mga anak. He teaches us how to act like His children. Gusto ng Panginoon na kumilos tayo kagaya ng mga anak ng Diyos. Sabi nga ng 1 John 3:10, so now we can tell who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not obey God's command and does not love other Christians does not belong to God. Sabi dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng devil. Ako, may anak pala yung devil. Tingnan yung katabi nyo kung may
Kaninong anak? Anong mukha yan? So, ito pong mga kasama namin dito, mga ka-flightmate po namin, kasi nga, sa quarantine, pinili namin kahit konti lang kami na mag-service kami at mag-worship sa Panginoon kahit kami-kami lang. At ang sabi dito, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, itinuturo dito sa dasal na ama namin, yung Father. Ibig sabihin, pag sinabing ama natin siya, hindi ba dapat nagre-reflect yung glory ng Father sa kanyang mga anak? Kung anak ka ng Diyos, dapat yung ugali mo, kamukha rin ng iyong ama. Di ba, lagi natin sinasabi na itong batang ito, manang-mana sa kanyang ama. Di ba? Ibig sabihin, nagre-reflect yung image ng kanyang tatay doon sa kanyang anak. So dito, kung dito tinuturo na dapat tayong mabuhay na kagaya ng ating ama. Ang tanong nga is, do we act like God's children? Tayo ba ay kumikilos na katulad ng mga tunay na anak ng Diyos? So magkakaroon tayo ng diagnostic. Sasaliksikin natin ang ating mga sarili. At unang tanong, how is your prayer life? Kung talagang tayo ay mga anak ng Diyos, kumusta naman ang iyong mga buhay panalangin? Kung hindi ka nagpe-pray, questionable yan. Kasi ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, si Jesus bilang anak ng Diyos, lagi siya nagpe-pray. Di po ba? So, ano ang pangalawa? Anak ka ba ng Diyos? Do you spend time in worship personally? O pag nagsisimba lang, saka tayo nag-worship? Kasi yung anak ng Diyos, nag-worship yan kahit mag-isa siya. So, sasaliksikin natin ating sarili. Pangalawa, do we act like God's children? Ito ang pangatlong tanong. Do you have time reading and meditating His Word? Tayo ba ay naglalaan ng panahon para magbasa at magbulay-bulay ng kanyang mga salita? Kung anak talaga tayo ng Diyos, dapat meron tayong panahon na magbulay-bulay, mag-meditate, at magbasa ng kanyang mga salita. Ang kasunod niyan, tayo ba anak ng Diyos? Do you talk about Jesus with your friends? Nako, pag-usapan na lahat, huwag lang si Jesus. Minsan may mga ganun, di po ba? Bakit? Kasi baka baka mabas. Takot tayo na magsalita tungkol kay Jesus sa ating mga kaibigan. Baka ma-offend. Natatakot tayong ma-offend yung ating mga kaibigan, pero hindi tayo natatakot na ma-offend natin si God. Kasi ikinakahiyan natin siya sa ating mga kaibigan, kaya hindi natin siya isineshare. Pero ang tanong, anak ka ba talaga ng Diyos? Do you really act like God's children? Pag hindi mo siya sineshare sa iyong mga kaibigan, questionable yan. Ngayon, ano pa? Who is your companion most of the time? Saan ka ba nakikibarkada? Sabi nga, birds of the same feather flock together. So, ibig sabihin, kung anong nasa puso mo, doon mo gustong sumama. Pag gusto mo sumama doon sa mga basakulero, baka hindi ka anak ng Diyos. Pag gusto mo laging nasa church ka, sa mga Kristiyano kasama mo, ibig sabihin, anak talaga ng Diyos yan. Kasi ang hinahanap niya, yung kamukha niya. Di po ba? So, ano pa? Saan natin makikilala ang anak ng Diyos? How do you respond to trials and persecution? Ayan. Paano ka nagre-response pag may COVID-19? Nagpapanik ka ba? Panic buying, di ba? Ano ang ginagawa natin pag may problema? Saan tayo tumatakbo? Sa Bombay. Siyempre, doon tayo. Ibaba, di ba? Saan tayo tumatakbo? Pag may problema, ang mga anak ng Diyos, tumatakbo sa Diyos sa panalangin. Punta sa pastor, papakounseling, nag-away ang mag-asawa, sa halip na magpunta kung saan, maghiwalay, pastor, panalangin mo kami. So yun po yung response ng isang Kristiyano, anak ng Diyos, sa mga persecution trials, laging umaasa sa Diyos. So, do we act like God's children? How is your attendance in the church services? Yan. Tuwing naman birthday naman, o kaya tuwing Pasko, nagsisimba naman. Kailangan po, palimit-limit tayo. Attend ng church kung talagang tayo. Ngayon, wag muna ngayon kasi bawal. May COVID lockdown tayo.
Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mag-a-attend, hindi ka na mag-worship. Walang pwedeng maghadlang kahit personal lang. Kagaya nga nito online, ginagawa natin ang pagsamba sa Diyos. Di po ba? Hindi mahadlangan. Ano pa? Paano natin masasaliksik ang ating sarili? Are you living in uncompromising life to keep your testimony? Ayan. Iniingatan mo ba yung iyong testimony? Hindi ka nagko-compromise. O pagkasama mo Kristiyano, Kristiyano ka din. Pag kasama mo demonyo, demonyo ka rin. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan, naninindigan tayo sa katotohanan. Saan man tayo, nagsisiguhan yung mga kasama ko sa club. Para may tinamaan. Hala kayo, bato-bato sa langit. Tamaan ay bukol. Okay. So, yun po yung tinuturuan tayo ng dasal na Ama namin na mabuhay na katulad ng mga anak ng Diyos. At ang pangatlo po, anong itinuturo ng dasal na Ama namin sa atin? God is teaching us the right investment. Kasi sabi dito, who art in heaven? Our Father who art in heaven. Nasaan daw ang Diyos? Heaven. Nasa langit. Hindi nasa lupa lang, kundi nasa langit. Ibig sabihin, ang investment natin, hindi lang dapat sa lupa, kundi ang investment natin ay sa langit din. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mag-impok dito kasi kinakain nito ng tanga, nabubulok, hinanakaw. Pero mag-impok kayo ng kayamanan, hindi lang dito, kundi sa langit. Yan. So yung ating investment ay sa langit. Sabi nga sa Biblia na, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a trip. He called together his servants and gave them money to invest for him while he was gone. Habang umalis yung amo, binigyan sila ng mga kapital. At ang sabi ganon, dapat i-invest niyo yan. Ano yung kapital na binigay sa atin ng Diyos? Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng lakas. Lahat yan kapital na binigay sa atin ng Diyos at dapat nating i-invest for the glory of God. At habang tayo naglilingkod sa Panginoon dito sa lupa, using our talents, using our strength, our wisdom, our knowledge, lahat ng yan, our life, ay nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit, sa mga ginagawa natin. Maliwanag po ba yun? So, sabi nga, how can we invest for heaven? Ang sabi dito ng Matthew 25 verse 40, isang paraan. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Ano mang ginawa mo sa maliliit mong kapatid, ginawa mo para sa akin. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin, isa sa mga investment yung pagtulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Kapag ginagawa natin ito, we are investing treasure in heaven. Mag-i-invest tayo sa langit. Then sabi nito, then the king will say, come, you are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the earth. Itong maganda sanang marinig natin sa Panginoon pagdating ng araw na tayo ay nire-recognize ng Panginoon sa mga ginawa natin. So, ano ang tinuturo na dasal naman namin? It is teaching us the right investment. Hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Ang pangapat, itong dasal namin ay nagtuturo sa atin tungkol sa kabanalan. Sabi, hallowed be thy name. Sa Tagalog, ito ay sambahin ang ngalan mo. Bakit mo sasambahin? Kasi siya ay banal. Pag sinabing hallowed, ibig sabihin yan, banal. Parang nire-reveal mo siya. Inirespeto mo siya. Sabi nga ng 1 Peter 1:5, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you to be His children is holy. Dapat meron tayong desire na mabuhay na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. 1 Peter 1:16, for He Himself has said, you must be holy because I am holy. May desire tayo na mabuhay ng matuwid at mabanal. So pag sinabing hallow, in dictionary, ang ibig sabihin niyan is make sacred. Ibig sabihin, iyong ituring na banal ang kanyang pangalan. Consecrate, sanctify, bless, make holy, deify, respect, greatly. Yan ang mga kahulugan ng hallowed sa dictionary. Hallow. Kaya sinasabi, Exodus 20 verse 7, do not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. Huwag mo raw babastusin. Huwag mong gagamitin ng mali ang pangalan ng Panginoon. Kasi siguradong mapaparsahan ka.
sa mga bansang may mga bansa na pagka ininsulto mo yung king, ay yari ka, makukulong ka, di ba? Pero alam niyo sa Panginoon, dapat lagi pag binanggit natin ang pangalan ng Panginoon, mayroong paggalang. Hindi yung biru-biruan lang. Hindi yung iba pati pagmumura. Kapag may pangalan ng Panginoon, hindi po maganda yun. Dapat inaari natin banal ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, dito po, ang sabi noon, He teaches us holiness. Ang kasunod po ay He teaches us loyalty, Thy kingdom come. Pag sinabing kingdom, merong harian. And you must be loyal to the king. Di po ba? Yung loyalty natin, Thy kingdom come. Mangyari nawa, dumating na nawa ang paghahari. Nga po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Unahin nating hanapin ang paghahari ng Diyos. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Kingdom of God. Pag sinabing meron tayong pagmamalasakit, meron tayong pagmamahal, doon care, we have a care doon sa kingdom of God dahil tayo ay mga loyal servant of the King. On His preaching, Jesus explained the root of the world's problem and offered His solution formula. Okay, this is very exciting mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Sa kauna-unahang pangaral ng ating Panginoong Jesucristo, binanggit niya, pinaliwanag niya ang ugat ng mga problema ng mundo at kung ano ang solusyon sa problema ng mundo. Makinig kayo mabuti. Alam ni Jesus kung ano ang ugat ng problema ng mundo at kung ano ang solusyon dito. Sa Matthew chapter 1, 14-15, sabi dito, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Sabi ng Panginoon, dumating na panahon. At sabi dito, the kingdom of God is at hand. Dumating na ang panahon ng paghahari ng Diyos. Kaya magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon dito, dumating na ang paghahari ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig sabihin dito ni Jesus ay ito, the problems that the people suffered are just symptoms of its root. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay ganito, ang problema na nararanasan ng tao sa mundo ay sintomas lamang ng tunay na ugat ng problema ng tao. Bakit po mga kapatid? Kasi dito, alam ng Panginoong Jesucristo na ang sakit, ang kahirapan, ang kamatayan, ang lahat ng problema sa mundong ito, kaguluhan, hindi po talaga iyan ang tunay na problema ng tao. Yan ay sintomas lamang ng tunay na problema. The problem that the people suffered are just symptoms of its root. Hindi po ang, kasi di ba pag may lagnat kayo, ang problema ba yung lagnat? Hindi. Ang lagnat, hindi naman sakit eh. Ang lagnat ay sintomas ng tunay na problema sa ating katawan. Ibig sabihin, baka kaya may lagnat ay may ibang sakit siya sa kanyang katawan. Kaya nagkakalagnat dahil doon sa tunay na ugat. Ganon din po sa buhay ng tao. Ang kahirapan, ang kamatayan, ang kaguluhan, yung poverty, lahat ng yan, hindi po yan ang tunay na ugat ng problema ng tao. Kundi yan ay sintomas lang ng tunay na problema ng tao. Bakit po nagsimula ang kamatayan? Bakit nagsimula ang kahirapan? Bakit ang tao ay namamatay? Kasi po dahil sa kasalanan. Kaya po maliwanag na ang problema ng tao ay hindi yung mga nararanasan natin. Sintomas lang yan. Ang tunay na problema ng tao ay kasalanan. Kasi kung hindi nagkasalang tao, wala sanang kamatayan, wala sanang kahirapan, at wala sanang mga problemang nararanasan, sakit at karamdaman. Wala sana yung COVID-19 kung hindi nagkaroon ng kasalanan ng tao. Hindi ba, sabi ng banal na kasulatan, nilikha ng Diyos si Eva at si Adan doon sa paraiso. At sila ay walang kamatayan. At sila ay masagana. At hindi sila nagkakasakit. Hindi po ba? Sa madaling salita po mga kapatid,
Yung problemang nararanasan natin, karamdaman, kahirapan, kamatayan na yan, hindi yan ang tunay na root. Hindi yan ang tunay na ugat. Ang ugat ay kasalanan. Alam ng Panginoon. Kaya anong pangangaral ng Panginoon? Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Para kay Jesus, ang solusyon sa problema ng tao ay ilipat ang mga tao mula sa paghahari ng kadiliman patungo sa paghahari ni Kristo. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Sabi niya, alam ko marami kayong problema, pero ang solusyon sa inyong problema ay paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Kasi pinagharian kayo ng kadiliman. Pero ngayon, ang solusyon sa inyong problema ay the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. Paano kayo papasok sa kingdom of God? Repent and believe the gospel. Magsisi kayo at sumampalataya kayo sa Ebanghelyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, yang sakit, hindi yan ang problema. Yang kahirapan, hindi talaga yan. Sintomas lang yan. Yang kamatayan, hindi yan. Yang COVID-19, hindi yan talagang problema. Ang problema ng tao ay kasalanan. Kaya kailangan tao ay magsisi. Sabi niya, the root of the problem is sin. And because of this sin, people is under the kingdom of darkness. Ang tunay na problema ay kasalanan. Hindi magkakaroon ng kamatayan kung walang kasalanan. Hindi magkakaroon ng karamdaman, sakit kung walang kasalanan. Hindi magkakaroon ng kamatayan ng tao. Nagsimula lahat yan sa pagkakasala ng tao. Si Eva at si Adan. Hindi po ba? So, the root of the problem is sin. And because of the sin, people is under the kingdom of darkness. Maliwanag po. Pangatlo, the kingdom of God is the solution to the problem of humanity. Alam ni Jesus ang solusyon. Nung dumating si Jesus, sa mundong ito, ang naghahari ay mga Romano noong time na yon. At sila ay nasasakop ng Roma. Nung dumating si Jesus, hindi siya nagbigay ng political solution to the problem of the world. Hindi siya nagbigay ng kailangan ng tao, sila'y mahirap, kailangan nila ng pera, hindi ganoon. Sila'y may sakit, kailangan nila ng doktor. Sila'y maraming kaguluhan, kailangan nila ng magaling na leader, hindi ganoon. Ang sabi ni Jesus, narito na ang paghahari. He preached about the kingdom of God. So the kingdom of God is the solution to the problem of humanity. Ang sarap, di ba? Kung lahat pinaghaharian ng Panginoon, kung lahat kumagkilala kay Kristo, kung lahat si Jesus ang Panginoon, kung lahat ay tunay na Kristiyano na talaga nagpapasakop sa Panginoon, kailangan pa ba ng mga kulungan? Kailangan pa ba ng mga pulis at sundalo? Kung lahat ay nagmamahala, kung lahat ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, di ba na lahat ay payapa? So the kingdom of God is the solution to the problem of humanity. This is the message of Jesus to the world. At ang sabi ni Jesus, for the problem to be solved, everyone should be transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Ang mga tao ay dapat na lumipat sa paghahari ng kadiliman patungo sa paghahari ng Diyos para masolusyonan ang problema ng mundo. And there are two steps in order to belong to the kingdom of God. Number one is repent, and number two is believe the gospel. Very, very clear in the message of the Lord Jesus Christ on His first preaching. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Dalawang paraan para ikaw ay mapalipat from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Number one, repent. And number two is believe the gospel of the Lord Jesus. So, tinuturo niya ang paghahari ng Diyos. Papito, the Lord's Prayer is teaching us about the lesson of obedience. Sabi niya, thy will be done. Ano ibig sabihin ng thy will be done? Mangyari nawa ang kalooban mo. Sundin ang loob mo sa dasal naman namin. Ibig sabihin, sabi nga ni Jesus, di ba? Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Panginoon, kung hindi pwede na itong saro ng paghihirap na ito ay hindi lumampas sa akin, not my will, hindi ang kalooban ko mangyari, kundi ang
kalooban mo. Ito ang example ng ating Panginoon. So, ang dasal naman namin ay nagtuturo kung paano tayo mabuhay at kung paano tayo maging masunurin sa Diyos. Thy will be done. Sundin ang loob mo. Alam nyo, pag nagpe-pray tayo, hindi natin ipinipilit kung anong gusto natin. Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan. Please, bigay mo sa akin yan. Hindi natin pinipilitit ang kamay ng Diyos sa sinasabing, please, bigay mo sa akin ito. Please, bigay mo sa akin yung babaeng niya maganda. Lord, please, bigay mo sa akin yung poging niya maging boyfriend ko. Hindi po ganon. Ang hinahanap natin ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ang pangawalo, He teaches us how to live. Paano mabuhay? Sabi dito, paano mabuhay? In earth as it is in heaven. So, dinalo mo. Dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Paano mabuhay? Dapat mabuhay ang tao ng dito sa lupa ng kagaya ng pamumuhay sa langit. Sa langit ba may mga masungit? Wala. Dapat hindi masungit. Diba? Sa langit ba may kuripot? Wala. Sa langit ba may mga magnanakaw? Wala. Sa langit ba may mga pasaway? Wala. So, ibig sabihin, kung paano sa langit, dapat ganon din sa lupa. So, ibig sabihin dito, ang dasal naman namin ay nagtuturo sa atin paano mabuhay. Kung hindi pwede yan sa langit, dapat dito sa lupa, pinapractice na natin kung paano ang pamumuhay sa langit. So, maliwanag po yun. Sabi nga po, Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. Kung citizen of heaven ka, dapat disiplinado ka. Hindi ka pasaway. Pag sinabing quarantine, quarantine. Pag sinabing stay home, stay home. Ay kaso, mga kababayan natin, sobrang mga pasaway, di po ba? Pag sinabi ng Pangulo ganito, naku, magrarally pa yung iba. Hindi naman po talagang pag minsan talagang ewan ko, kayo na po magsabi. Sabi dito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So kung tayo mga citizen of heaven, makikilala kasi mga disiplinado ang mga citizen of heaven, hindi po ba? In earth as it is in heaven. Paano mabuhay? Kung paano pamumuhay sa langit, dapat ganun din dito. Tayo nabubuhay sa lupa. Pang-walo. He teaches us how to trust. Sabi nga nung, give us this day our daily bread. At bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi niya sinabi nga, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkain ng isang taon. Hindi po ganun, di ba? Bigyan mo po kami, Lord, para hindi kami magutom, pang matagalan na po. Hindi ganun. Bakit hindi niya tinurong ganun? Gusto niya araw-araw tayo mag-pray. Kasi gusto ni Lord na tayo ay matutong humingi sa Kanya araw-araw. Kasi kung nasa iyo na lahat, hindi mo na maalala ang Panginoon at hindi mo na kailangan mag-pray. So sabi niya, give us this day our daily bread. Kaya nga sabi, live one day at a time. Huwag mo munang isipin yung bukas. Huwag mo munang isipin kung ano ang kakainin. Yung iba, kumakain pa lang, ano kaya kakainin ko bukas? Diba? Parang piliin natin na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sa araw-araw, ito lang nakikita natin blessing ngayon. Sige, pagtiyagaan muna natin yan. Magtiwala tayo na sa dako pa roon, God will provide. Kung ano man ang ating pangailangan. Sabi nga, so don't be afraid. You are worth more than many sparrow. Huwag ka matakot, huwag ka malungkot, huwag ka mabahala. Mas mahalaga ka pa kaysa mga maya. Kung yung mga maya, di nagtatanim, pero pinakakain ng Panginoon, how much more pa kaya tayo? Mas mahalaga tayo kaysa mga maya. Ang pasya, He teaches us forgiveness. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. Sabi ganun, forgive us our debt. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pero yung pagpapatawad na yon ay kagaya rin ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Patawarin mo kami, pero yung pagpapatawad na yon dapat kagaya rin ng pagpapatawad natin sa iba. So tinuturo ng Panginoon ang pagpapatawad. Sabi niya, He paid the debt. He did not owe. Binayaran niya ang utang na hindi naman niya utang. Ako may utang, hindi ko kaya magbayad. Kailangan ko ng
taong magbabayad para sa amin. At yun ay si Kristo. Pang-siyam, He teaches us compassion. Tinuruan tayo ng Panginoon kung paano mahabag. Ano ba compassion? Paano tayo maawa, magmalasakit sa ating kapwa. Sabi, as we forgive our debtors. Katulad din naman ang pagpapatawad natin sa ating kapwa. Tinuturuan tayo ng Panginoon magpatawad sa ating kapwa at magkaroon ng compassion. Sabi nga ng Matthew 18:33, shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Sabi ng Panginoon, hindi ba dapat din kayong mahabag sa inyong kapwa katulad ng kayo ay aking kinahabagan? Bakit hindi ba tayo tumanggap ng habag sa Panginoon at hindi natin kaya magbigay ng habag sa ating kapwa? Ang pang-11, He teaches us how to walk. Paano lumakad? Paano lumakad? Sabi dito, lead us not into temptation. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Paano lumakad? Sabi nga po nung kanta ni Imelda Papin, tukso, layuan mo ako. Yung tukso, hindi naman lalayo sa atin. Hindi po ba? Kailangan tayo ang lumayo sa tukso. Paano lumakad? Lumayo sa tukso. Hindi po ba? Lead us not into temptation. Kaya nga Romans 13 verse 13, let us walk properly as in the day, not in revelry, drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Yan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. As sunod na verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. Isuot daw lagi natin si Kristo. Meron kasing ibang Kristiyano sabi, umayos-ayos ka, baka hubarin ko ang pagka-Kristiyano ko. Hinubad si Kristo. Ibig sabihin nun, baka suotin muli niya yung dati niyang buhay. So, ibig sabihin, dapat si Kristo, lagi nating suot-suot sa ating buhay. Pang-12, He teaches us spiritual warfare. Sabi dito, deliver us from evil. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. At i-adya mo kami sa lahat ng mga masama. Ibig sabihin nito, spiritual warfare ito. Ano yung masama? Merong mga evil forces na kalaban natin at tayo ay tinuturuan ng spiritual warfare. Unang-una sa pamamagitan ng prayer, natatalo natin yung mga masama, yung mga evil spirit. Paano natin matatalo? James 4:7 sabi, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Unang-una, magsubmit muna sa Diyos, maging obedient, sumunod sa Panginoon, at pag niresist mo, pinalayas mo ang demonyo, lalaya siya kasi ikaw ay masunurin sa Panginoon. Pag hindi ka masunurin, hindi ka lalayasan ng demonyo, kasama-sama mo yan, hanggang sa tubuhan ka ng mga sungay. Kasi lagi mong kasama yung hindi maganda. Okay. 13, He teaches us submission. Thine is the kingdom, for thine is the kingdom. This is submission. Hindi naman sa akin ang kaharian eh. Hindi naman akong hari ng sarili ko eh. Hindi naman akong hari. Ang tunay na hari, si Kristo. Kaya dapat tayong maging masunurin kasi hindi ako ang hari ng sarili ko. Hindi yung, I am the boss, I am the king of myself. No, pag naging Kristiyano ka, si Jesus na masusunod. You are servant, we are servant, and He is the master, He is the boss. So, God is teaching us submission. Sabi nga dito, Daniel 4:25, the Most High rules over the kingdoms of the world and gives them to anyone He chooses. Siya talaga ang hari. Kahit mga hari dito, temporary lang yan. Ang tunay na hari ang Panginoon. Number 14, anong tinuturo ng dasal naman namin? Paano tayo mabuhay? He teaches us respect. Thine is the kingdom and the power. Kaninong kapangyarihan? Sa Diyos. Kaya dahil sa kanyang kapangyarihan, dapat meron tayong respeto sa kanya. Sabi nga ng 1 Peter 5:6, so humble yourselves under the mighty power of God, and in His good time, He will honor you. Pag ikaw ay nagpakumbaba sa mighty power ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, sabi ganon, in His good time, He will honor you. Pararangalan ka ng Panginoon. Pag nagpasakop ka sa power ng Panginoon. Okay. Number 15, anong tinuturo ng dasal naman namin sa atin para paano mabuhay? He teaches us worship.
and the glory. For thine is the kingdom and the power and the glory. Kanino ibibigay ang glory? Sa Diyos. Kaya nga sinasabi natin, glory belong to God. Ang kaluwalhatian ay para sa Panginoon because siya lamang ang dapat papurihan at sambahin magpakailanman. 2 Corinthians 10:17. As the scripture says, the person who wishes to boast should boast only of what the Lord has done. Ang gustong magyabang, kung ikaw ay si Mr. Mayabang, dapat hindi mo ipagyayabang ang sarili mo, kundi ang pagyayabang mo ay ang Panginoon sa buhay mo. And that is worship. Si Lord ang itinataas. Bakit ka nabago? Nabago ako, hindi sa sarili ko. Nabago ako dahil sa Panginoon. Glory to God. That is worship. Bakit ka umunlad? Bakit ka umasenso? Bakit ka may opportunity? Naku, hindi ko magagawa sa sarili yan. Apart from God, I am nothing. So, glory to God na naman. So, binibigay lagi natin ang glory sa Panginoon. God is teaching us to worship. For thine is the power and the glory sa Panginoon lahat. Number 16, He teaches us right perspective. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ano ibig sabihin ng forever? Walang hanggan, walang katapusan. Ito, tinuturo sa atin ng Panginoon ang perspective, the right perspective. Ano dapat ang ating pananaw sa buhay? Hindi dapat lagi nakatuon ang ating paningin sa mga material na bagay sa mundong ito. Sapagat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lumilipas, temporary lang. Dapat nakatuon din ang ating mga isipan sa pangwalang hanggan, dun sa forever, yung sa kingdom of God, sa piling ng Panginoon sa langit. Ang dasal naman namin ay nagtuturo sa atin ng right perspective, which is forever. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 15 verse 19, if our hope in Christ is good for this life only, and no more, then we deserve more pity than anyone else in all the world. Kung sabi dito, kung ang pag-asa daw natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawa-awang tao. Kasi maraming lagi nagpe-pray, Lord, bless mo ko, bigyan mo ng kotse, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng magandang asawa, bigyan mo ako ng kayamanan sa buhay na ito. Pero hindi naman nagdi-desire ng mga bagay patungkol sa buhay na walang hanggan. Ikaw na raw ang pinakakawawang tao. Kung ang utak mo ay utak mundo lang, kung ang utak mo ay utak na pansamantala lang, ang utak mo lahat ng blessing ay sa mundong ito, kawawa ka kasi hindi mo dinidesire yung forever. So, ang dasal naman namin ay nagtuturo sa atin ng right perspective. Huwag mong tingnan ang mga discouragement. Ano ba ito? Mag-aasawa pa ako, may COVID pa. So, huwag mong tingnan yun. Ang tingnan mo, praise God. Ano man nangyayari sa mundong ito, may COVID man, may problema man, alam ko, pupunta ako sa langit. Yung mga bagay sa mundong ito, magandang asawa, poging boyfriend, o kung magandang bahay, magandang kotse, lahat ng yan, kung lang yan, temporary lang yan. Yan ay, kumbaga sa parang bonus lang ng Panginoon. Pero ang tunay na blessing ng Panginoon na ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay na makakasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian forever. Forever yan. So, the Lord's Prayer is teaching us the right perspective. The perspective of forever. Tandaan nyo, kay Jesus lang, sa Panginoon lang may forever. Sa Panginoon lang may forever. Number 17. Anong tinuturo ng dasal naman namin? It teaches us faith. Amen. Sabi nga doon sa huli may salitang amen. Ano bang ibig sabihin ng amen? Sa Tagalog yung mangyari nawa. Siya nawa. Ibig sabihin, mangyari nawa. Be it unto me according to your word. Sabi nga, di ba? Ibig sabihin nito, pag sinabi mong amen, ang ibig sabihin niyan, naniniwala ka na yung binanggit na yun ay mangyayari kasi yan ang kalooban ng Panginoon. Mangyari nawa, yan ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, ang dasal namin ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya. Faith. Sabi nga ng Mark 11:24, therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them.
Kung ikaw raw ay mananalangin, ano mang hingin mo sa panalangin, manampalataya ka na tinanggap mo na at matatanggap mo na. Ibig sabihin, God is teaching us to believe. God is teaching us to have faith. Manalig ka. Kasi ano ang basehan ng pananampalataya? Na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay makapangyarihan. Mahal ka ng Diyos. Kung mahal ka, di bibigay sa'yo. At ang Diyos ay makapangyarihan. Kung makapangyarihan siya, walang imposible sa Kanya. Ang hinihingi mo ay posible sa Diyos. At kung yan ay makakabuti sa'yo, ibibigay ng Panginoon. So we can say, Amen, mangyari nawa. Yan po ang ibig sabihin. Total, usang-uso naman ng mga challenge ngayon. Meron akong challenge dito sa dasal na Ama namin. Ano ang ating challenge? The challenge to live by. Ang hamon sa tamang pamumuhay. Paano ba ang ating hamon? Okay, eto po, makinig kayong mabuti. How can we say, Father, if we don't try to act like His children? Kayo na po ang umusga. Paano mo masasabing, Our Father, if we don't try to act like His children? Pangalawa, how can we say, Our, if we are living only for ourselves, selfish life? Paano natin masasabing, nagdadasal tayo ng Ama namin, Our Father, pero nabubuhay tayo para sa sarili lang? How can we say our? How can we say, Who art in heaven, if we are laying up no treasures there? Sabi natin, Who art in heaven, pero wala tayong kayamanan. We are not investing treasure in heaven. How can we say, Hallowed be thy name, if we are not striving for holiness? Hallowed be thy name, pero hindi natin pinapabanal ang ating sarili. How can we say, Thy kingdom come, if we are not doing our part to hasten that day? Sabi natin, dumating na ang paghahari mo, pero wala kang ginagawa para sa paghahari ng Diyos. Hindi mo sinishare ang gospel. How can we say, Thy will be done, if we are disobedient to His word? Mangyari na ang kalooban mo, pero disobedient ka sa salita ng Diyos. Paano mangyayari yun? How can we say, in earth as it is in heaven, if we are unwilling to serve Him here and now? Sabi natin, in earth as it is in heaven, pero hindi tayo willing na maglingkod sa Panginoon dito. How can we say, give us this day our daily bread, if we are not relying on Him to provide? Kung hindi naman tayo nagtitiwala that God will provide, bakit tayo nagpipray na give us this day our daily bread? How can we say, forgive us our debts, if we harbor bitterness against someone? Sabi natin, nagdadasal tayo, forgive us our debts, pero mayroon tayong sama ng loob sa ating kapwa. Paano mangyayari yun? How can we say, as we forgive our debtor, if we don't have compassion? Kung wala man tayong compassion, sabi natin, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, kung wala naman tayong compassion, paano mangyayari po yun? How can we say, lead us not into temptation? Sabi natin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. If we deliberately place ourselves in its path, pero inilalagay naman natin ang ating sarili doon sa landas kung saan tayo magkakasala. How can we say, deliver us from evil, if we haven't put on the whole armor of God? Kung hindi natin isinusuot ang buong baluti ng katuwiran ng Diyos, paano natin makakapagdasal ng deliver us from evil? And how can we say, thine is the kingdom, if we are not loyal to the king as His faithful servant? Paano natin masasabi na thine is the kingdom kung hindi tayo faithful servant? How can we attribute Him the power if we fear what people may do or say? Paano natin masasabing thine is the power kung takot naman tayo kung ano ang sasabihin ng tao sa atin? Lagi tayong concerned dun sa ano kayang iisipin ng iba. Natatakot tayo gawin ng kalooban ng Diyos. Takot tayo sa iisipin ng ating kapwa. How can we ascribe to Him the glory if we are seeking honor only for ourselves? Kung ang desire natin ay honor, glory para sa ating sarili, paano natin sinasabing, thine is the glory? At how can we say, forever, if our eyes are focused only on the things that is temporary? Paano natin magsasabing forever kung isip natin ay laging nasa mga material na bagay sa lupa?
And lastly, how can we say amen if our hearts are full of doubt and unbelief? Kung hindi naman tayo naniniwala, how can we say amen? So ito pong dasal naman namin ay napakaganda ng mensahe. Ito ang pattern kung paano tayo mabuhay. Nawa po, naging pagpapala sa atin ang lesson natin ngayon tungkol sa the Lord's Prayer. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.